So, kanina guys ay ginanap po ang first day ng PBA Media Day kung saan po hinarap sa public yung pong ilang mga players mula po sa teams na lalahok po dito sa Commissioner's Cup na magsisimula sa November 5. Marami pong mga interview sa mga players at mga coaches ang lumabas. Isa po dyan ay dito kay Terence Romeo na puro papuri po yung pong sinabi dito kay Kit Jimenez. Ang sabi po niya, mas magaling pa yata sa akin talaga si Kit. Siguro matanda na ako. Kumbaga dati siguro nung kabataan ko, parang yung mga ginagawa ni Kit ngayon, parang hindi ko gaanong nagagawa. Sobrang sipag, sobrang grabe makinig. Tapos nakita namin yung work ethic niya, grabe siya sa practice. So yan po, kay Terence Romeo na nanggaling mismo. And sigurado ko ay matutuwa si Coach Kit pag narinig niya yan. Kasi syempre idol niya itong si Terence, di ba? Yan ang kanyang nilulook up at yun yung gusto niyang maging. Kasing husay at kasing galing nitong si Terence Romeo. Kaya sigurado ay masarap pakinggan yan. And of course, itong si Kit Jimenez ay maglalaro sa MPBL sa kanyang team, sa Gensan, bago po siya maglaro sa PBA. Magtatapos yung kanyang kontrata by end of the year. So hopefully po ay makasama na kaagad sa lineup ng San Miguel itong si Kit Jimenez. At nandun din kanina si Jeron Teng, nandun lumabas na din wearing a San Miguel jersey. At ayun, excited na din siya dito sa upcoming season. At malakas yung kanilang koponan. Sa totoo lang, ang lakas ng San Miguel going into this new season ng PBA. Okay, so yung sa other than that, yung ibang balita pa, yung Terra Firma, ayan. O, si Holt, yung kanilang number 1 draft. Diba? They are aiming to make yung pong playoffs daw. Sa akin lang, okay yan. Basta, wag lang i-trade itong si Holt, masaya na ako, 'di ba? Kasi yun lang naman ang reklamo po natin. I-trade si Holt, i-trade yung si Christian David, yung number 2 pick. Wag naman ganoon, 'di ba? Binigyan na kayo ng magaling na player, gamitin niyo na sana para subukang umangat at subukang hindi naman parati na kulelat at parating kawawa, 'di ba? So, hopefully, yun lang ang hingi ng fans. Wala na tayong magagawa do sa mga dati, 'di ba? Para hindi din sila nababansagan na farm team, 'di ba? Wag na nilang i-trade yung mga top picks. 'Di ba? Yung mga siguro lagpas top 5, okay na 'yon. Yung mga top 6 pataas. Pwede na 'yon, sige fine. Pero yung mga top 1, top 2, top 3, wag niyo nang i-trade kasi ang pangit ng dating talaga na parang pinipitas ng mga malalaking teams. Kumaga wala pang isang conference, dalawang conference, kukunin na kaagad. So sana itong si Holt ay manatili sa Terra Firma. So pinakita din nila yung kanilang bagong jersey kanina na parang Milwaukee Bucks. So yun yung aking impression doon. Okay, si Northport coach Bonnie Tan nagsalita din na they are in talks with Robert Bolick for a possible return sa PBA. So ayan, ako I'm a fan din of Bolick. Ayan, nakita ko pa dito sa isang araw malapit sa amin. Kaya I wish na makita ko na siya uli sa PBA and hopefully yun, yung Northport lumakas din. Huwag nyo na din i-trade nyo na naman din sa akin sana ito na narinig na ng PBA yung hinaing ng mga tao. Alisin na yung mga farm teams na yan. Yung mga top picks nyo, huwag nyo nang i-trade, huwag nyo nang ipapitas, gamitin nyo. Diba? Gamitin nyo para tumaas yung level, magkaroon naman ng mas pantay na laban between teams dito po sa PBA. Okay? So, bukod doon, sino pa mga lumabas kanina? Si Coach Yeng. Sinabi din niya, ito may mga iba hindi masyadong nagets yung sinabi ni Coach Yeng. Ginebra not having Justin Brownlee will be an advantage for the rest of the league. Compliment yon kay Justin Brownlee. Hindi masyadong nagets ng mga ibang mga fans siguro. May mga ilan na hindi masyadong nakuha. Pero ibig sabihin nun, sa sobrang galing ni Justin Brownlee, dahil wala siya, dahil hindi naman natin itong gusto yung nangyari dito sa Asian Games, FIBA, yung sa test na yan. Diba? Advantage yun para sa mga ibang team. Kasi alam naman natin kung anong kayang gawin ni Justin Brownlee pag nandyan. Diba? Kapag nag-iinit si Brownlee, hindi mo talaga kayang pigilan. So sabi nga niya, this will be an advantage for the rest of the league. Kahit sino pang ipalit ng Ginebra dyan, diba? Kahit iba pa rin kasi yung Justin Brownlee. Syempre, bukod sa magaling na, kabisado na niya yung sistema, kabisado na niya yung mga teammates nga, yung chemistry nandyan na. So, hindi mo talaga mapapalitan si Justin Brownlee. So, yun yung ibig sabihin doon ni Coach Yeng. And sana makabalik ka agad at maiksi
konti lang yung ban na ibigay sa kanya, 'di ba? Pero ang naging highlight para sa akin ng PBA Media Day ay yung pagsasama-sama ng mga Gilas players. 10, I think 10 out of the 12 gold medalists po natin nagsama-sama. Wala lang si Brownlee tsaka si Ange na nasa France na. So ito po ay 10 players from the PBA na nagsama-sama para po mag-uwi ng honor at tuwa at saya sa buong bansa sa kanilang panalo sa Asian Games. Like I always say, ang PBA po, totoo naman yung batikos nila sa PBA humihina. Ang daming kalaban na mga teleserye, mga ano. So, ang daming ng kalaban ng PBA. Humihina. Nilagay na lang nila sa A to Z, di ba? Dati, sa mas malalakas na channel. Pero, sa akin, ang number 1 na marketing tool ng PBA ay ang Gilas. Yan ang number 1 na marketing tool. Dahil sa totoo lang, marami dyan sa mga players ng Gilas na nananalo sa Asian Games. Yung mga ibang fans na hindi naman nakatutok sa PBA, malamang hindi nila kilala yung ilang mga players dyan. Except syempre sila, Junmar, sila Scotty, sila dyan. Syempre sikat yung mga yon. Pero yung ibang mga players dyan, maaaring hindi nila kilala si Newsam, maaaring hindi nila kilala sila Alas, sila Chris, maaaring hindi nila kilala yung ibang mga players dyan dahil hindi sila nakakasubaybay ng PBA. Pero dahil sa Gilas, 'di ba? Nasubaybayan nila, kilala nila. Maring hindi nila kilala si Oftana. 'Di ba? Ako nga hindi ko din masyadong kilala si Oftana kasi matagal din akong bumitaw sa PBA. Pero dahil nakita mo sa Gilas, ang galing pala ni Oftana. Panoorin ko nga siya sa Talk in Text. 'Di ba? Ang galing pala ni Newsam, panoorin ko nga siya sa Meralco. Ang galing pala ni So nandoon, it's the best marketing tool for the PBA. So sana po mas ma-integrate yung Gilas sa PBA. Sa akin, kunyari Asian Games, ibigay na natin yung Asian Games sa PBA, all PBA yung ilaban natin. O tapos yung mga iba, pwedeng doon naman kasama yung mga taga-Japan. So pwedeng pwedeng dalawa yung team sa Gilas Pwede naman kasi talaga yun 'Di ba? Para next Asian Games, sila ang magde-defend nung Asian Games natin. O Southeast Asian Games, Asian Games. Ayun, yung dalawang yun. Kapag may Southeast Asian Games, kapag may Asian Games, 'di ba? Mag-adjust na yung PBA, i-adjust na nila yung kalendaryo nila para doon, tapos all PBA yung ipadala natin. Kasi it's the best marketing tool for the PBA. At syempre, pag mas mahaba yung preparasyon, mas maganda yung chances nating manalo. So, magtulungan tayo, di ba? Yung mga Japan boys, yung mga pwede naman sila doon sa mga FIBA naman. Kasi doon wala silang pasok. Di ba? So, I think that is the best way moving forward for the PBA. And yun, November 5 sa opening. Tapos November 1, yung Token Text, may laro EASL, no? Tayo niyan sa November 1. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys. Go Gilas!